Dahil wala nang bagyo, oras na nga para maglinis tayo ng mga gamit natin at ng mga sasakyan. For today's video nga guys ay maglilinis nga ako ng sasakyan at ng mga motor. Dahil wala nang bagyo at tapos na kailangan maglinis na nga tayo ng mga gamit natin sa bahay at mga sasakyan. Inuna ko na nga linisin tong kotse dahil ito nga yung medyo matagal-tagal niyang linisin kumpara nga sa motor. Kahit tirik na tirik nga yung araw nagkarwash na nga ako dahil wala rin naman akong gagawin at ayoko na rin maglinis ng hapon, nakakatamad na. Kakukuha ko nga lang ng kotse na ito ngayon dahil isinilong ko nga siya ron sa may kakilala ko sa may magpapalayo. Nilagay ko na nga siya sa sigurado dahil baka nga bumaha o kaya naman napakalakas ng hangin masira nga yung pinaparadahan ko. Kaya 2 araw nga itong wala nga dito sa may bahay. Magpasalamat nga pala tayo sa Diyos dahil ganun nga lang yung bagyong dumating nga dito sa ating lugar at hindi ganun kalala kagaya nga sa may Cebu. Sana nga wala nang bagyong pumasok bago nga dumating ang Pasko at bagong taon. Kung may bagyo nga ulit na papasok sana nga mahina nga lang at hindi nga makakapinsala ng mga bahay at mga tao. Sobrang hirap kasing maranasan yung mawawalan ka nga ng tahanan ng bigla-bigla na lang. Dito nga tapos na nga akong maglinis ng kotse at dito nga binilad ko nga yung kutsyon ko at yung mga unan ko. Bukod nga sa hindi na nga mabibilad yung kotse maibibilad ko pa nga tong kutsyon at unan ko. Double purpose nga, di ba? Sumunod ko naman niyang nilinis ito nga si PG1 dahil ito nga yung ginamit ko nung kasagsagan nga ng may bagyo. Ito nga lang yung itinira kong motor nga dito sa may bahay at lahat nga inalis nga namin dahil akala nga namin babaha. Pero kung sakaling babaha nga iaalis ko nga rin siya dito sa bahay kaya ako nga lang siya hinuli para nga may pambili-bili nga kami. Pero awa nga ng Diyos, hindi nga kami binaha at hindi nga umahon yung ilog namin dito. 2 baitang na nga lang ng hagdanan aahon na dapat yung ilog nga dito. Kaya nga lahat ng mga sasakyan dito inalis na nga namin at dinala na nga namin sa mga matataas na lugar. Pero nung tinitignan nga namin yung ilog na habang tumataas nung gabi hindi na nga kami agad natulog para nga ma-monitor nga namin kung talagang aapaw ba. Pero awa nga ng Diyos, hindi nga siya umapaw kaya nga nakatulog na rin nga kami nung gabi. Pero hindi nga rin namin ibinalik agad yung mga sasakyan namin at inayaan na nga namin matulog dun sa may pinagtaasan nga namin at kinabukasan na lang namin inuwi. Ito nga si PG1 mag-isa na nga lang natulog dito sa bahay kagabi dahil lahat nga ng kasama niyang sasakyan wala nga dito. Kaya kagabi nga solong-solo nga niya yung parking dito sa bahay. Wala talaga akong masabi dito kay PG1, talagang maaasahan mo nga lalo na sa mga lubak-lubak talaga namang napakasarap niyang gamitin. Kaya siya nga yung naisip ko ngang iwanan dito. Si Giorno naman okay din kaya lang mas gusto ko siya pagdating sa mga patag na kalsada. Eto nga at sobrang dumi nga ni PG1 kaya nga lahat nga ng mga singit-singit talagang nililinis ko. Dahil sobrang napakaputik nga kahapon ng mga kalsada dito sa amin. Lahat nga ng tao dito sa amin sa Nueva Ecija natakot nga talaga sa may bagyong uwan. Dahil kung titignan nyo naman kasi talagang napakalaki nga niya at halos malaki pa nga siya sa may Pilipinas. Pero buti na lang talaga nandyan nga si Sierra Madre para protektahan nga tayong lahat at hindi nga lumakas yung bagyo. Sa totoo lang napakaswerte nga natin ng mga tiga Luzon dahil meron tayong Sierra Madre na pumipigil sa lahat ng dumadating na bagyo. Paano na lang kung wala nga siya wala na, sigurado wasak-wasak yung mga bahay natin. Lalo na nga sa agaya naming mahirap lang talaga namang madali nga lang masisira ng bagyo yung bahay nga namin. Tapos susundan pa nga ng baha na napakahirap ngang maglinis lalo na yung mga banlik talagang napakatagal niyang linisin nun. Naranasan na nga rin naming binabaha dito nga sa may Tabuating pero madalang nga lang mangyari yon. Nangyayari nga lang yun pag talagang sobrang lakas nga ng bagyo at sobrang dami nga ng ulan na ibinibigay at binubuhos. At syempre isa pa nga pagka nagpawala nga ng tubig yung mga dam kaya nga bumabaha sa mga bahayan. Dito nga tapos ko na nga linisin si PG1 at eto nga at chinek ko naman si Giorno kung okay ba siya at malinis pa. Eto nga at malinis pa nga si Giorno at wala nga siyang kahit anong dumi dahil nga tinakpan ko nga to bago nga bumagyo. Kaya hindi ko na nga siya ikakarwash pa dahil okay na nga ito dahil hindi ko naman to ginamit. 3 araw nga rin nakaparada dito si Giorno at hindi nga umandar ng 3 araw kaya eto nga at gagamitin ko na nga ulit. Sana nga sa mga susunod na araw gumanda na nga yung panahon para makapag-rides na nga kami. Hanggang dito na nga lang guys, thank you so much sa panonood at lagi tayong magdadasal sa Diyos. Sana nga makapag-rides na kami sa susunod. Thank you so much.